Anyway, mga kapatid, iba naman po ang senaryo kasi nito. Ito naman pinag-uusapan natin, itong mama nakaupo naman dyan, hindi naman, wala namang question sa pagnanakaw. Kaya pinipilit ni Trillanes na sabihin magnanakaw itong si Duterte. Pinipilit talaga ng mama na kinukonek doon. Nabuisit yung militar, kaya gano'n nangyari. Ngayon, pinipilit ngayon na yung kay panahon ni Era, pero ngayon pinipilit niya kay Duterte, hindi nga obra. Sinasabi na nga ni Duterte, di buksan mo, AMLAC. Pagbigay yung si Trillanes, Central Bank, buksan nyo lahat ng bangko ko, tignan nyo kung meron akong 2 billion dyan. Pag meron ka makita dyan, magre-resign ka agad ako ora mismo. Si Trillanes, di ko alam, Senator, sir, diba nangako ka pa pag napatunayan mo, sir, pag hindi mo napatunayan na may billion si Duterte noong May, kayo magre-resign. Bakit ala pa, sir? Yun ang tanong ng karamihan. Eto, yung mga bali-balita ngayon, kahapon, pinag-uusapan lamang ho natin, nabanggit natin na may destabilization plot, yung guguluhin ang gobyerno Duterte. Pinabulaanan na po yan ng mga dilawan kahapon, ng mga liberal, maging si Senator Bam Aquino, ang aking pong kaibigan, tinanggi, sabi niya, porke ba naman na isasalita ka lang kontra sa gobyerno, destabilization na. Porke ba naman magkakilos protesta, destabilization na. May punto rin naman ho yung mama. Pero yung sinasabi ko pong destabilization na plot, ay yung pong maghakot ka ng tao, sir, at mag-overnight dyan, para kuno makita ng militar, naku, ito na yung mga tao, ayaw na sa gobyerno. Yun ho yun, at gagawa kayo ng paraan, yung destabilization plot, ang sinasabi natin, nakakausapin niyo ang militar, kakausapin niyo ang pulis na pumanig sa inyo, lahat na, maski nga wala naman talagang kasamaang ginagawa. Kung sa pananaw ninyo, may ginagawang masama ang gobyerno na ito, kaya ang tanong natin, bakit ang tingin ng mas nakakaraming Pinoy ayon sa mga survey, natutuwa pa sila at tiwala pa sila sa Administrasyong Duterte? Ika nga, hindi natitinag yung mama sa very good ang satisfaction rating, very good ang approval rating. Hanggang hindi po bumababa yan at nagne-negative, ako na magsasabi, mga kapatid, masking magkaibigan po ang pamilya namin at pamilya ni Duterte, inaamin ko ho yan, dahil pareho kaming tiga Davao, magsisinungaling naman ho ako, siyempre kababayan ko ho yung mama. Kabaga, yung kanyang rating po ay naging 5 na lang o nag-negative, kakambyo na ho ako. Sasabihan ko na po si Manong Digong, sir, mukhang mali na ho yata, dahil ayaw na po ng taong bayan. Abay, negative na, ibig sabihin wala na sumusunod. Wala nang bilib sa inyo, hindi na gusto ang pamamalakad nyo dahil negative na, may utang pa kayo. Sasabihan ko na, syempre di ho ba? Kung totoo kang kaibigan, sasabihan mo yung kaibigan mo, pare. Mukhang yung mga kapitbahay natin, naiinis sa'yo. Yung mga kabaryo natin, galit sa'yo, ingat ka na lang. Yung gano'n, sasabihan mo. So, gano'n na rin ho tayo, Pero habang yan po ay nasa very good, ibig sabihin, yung mga tao, kayong mga dilawan, kayong mga civic rights na yan, kung ano mang grupo kayo, kayong mga oligarchs, mga mayayaman na mga dilawan, makinig. Tignan ninyo yung survey na yan. Dalawa-dalawa yan. Pulse Asia, SWS. Hindi natitinag sa very good yung rating ng mama. Hindi nawawala yung sinasabing satisfaction rating na very good. Entonces, ang sinasabi ng tao, naniniwala pa yung tao sa gobyerno ito. Kahit ano pa ang balita dyan, sabihin, mamamatay tao, mamumugot ng ulo, balasubas, bastos, hudas, hestas, barabas. Ang sinasabi naman, iba yung paniwala ng tao. Yung tao sa survey, sinasabi ng survey, okay, approve yung ginagawa ng Pangulo. Kita mo naman, kapatayan, sinasabi na siya ang pasimuno sa patayang ito. Ano sabi ng tao? Approve sa amin. Tama lang pinapatay na yung mga buwang. Bastos yung bubunganga niyan. Walang pinis, presidente pa naman, bastos. Sabi ng taong bayan, approve kami dyan. Talagang ganyan siya. At saka besides, hindi naman nagsinungaling yung mama sa atin. Sinabi ni Manong Digong, pag ako ang binoto nyo, dadanak ang dugo. Hindi siya nagsabi, pag ako ang binoto nyo, gaganda ang buhay nyo. Walang sinabi. Ang sinabi ng mama,
magdadanak ang dugo. Maghanda kayo. Eh yun na nga, dumadanak na nga. Oh. Ay naku mga kapatid. Anyway, yan po isa sa mga pag-uusapan natin. May plano raw na i-destabilize, na guluhin ang gobyerno ng Duterte. At alam niyo ba kung kailan ilulunsad po ito? Isasabay umano sa People Power Anniversary sa February 25. Kaya maghanda, magbantay, makinig, buksan ang mga tenga at mata. Yung mga kapanalig, mga supporters po ni Manong Digong, gising. Huwag tutulog-tulog sa pansitan. Mamaya ho, kakausapin natin itong mga kaibigan ng administrasyon, sina, of course, House Speaker Alvarez, at ang mga miyembro ng gabinete ni Manong Digong, ang PNP at AFP, kung ano nga paghahanda ang ginagawa nila, yung mga intelligence community, ika nga. Alright, isa pang pag-uusapan natin, mga kapatid, itong, balitang-balita po na destabilization plot or move ng ilang grupo na nagsama-sama na riyan, Siyempre, may budget ho ito. Hindi naman talaga may pinaglalaban ng mga kumag na ito. Pinaglalaban nila na muling makabalik sa pwesto. Na sila muli ang maghahari-harian ng 6 na taon. Kaya gumagasta. Suportado naman ng ilang mga grupo, lalo na ng mga mayayaman. Ito nga move na ito. Ito yung sinasabing destabilization. Kasi medyo napansin na primero, ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw sa media, hindi pumapatol ang tao. So kung ano-anong mga ginagawa na ngayon. Gusto na impa-impeach, may nakita na super majority. So ala rin. Kaya dito na lang sila sa destabilization, kung ano-ano mga pautot na ginagawa nila, lalabas nila itong mga nagsasabi si Duterte, ang pasimuno sa patayan. Anyway, mga kapatid, nasa linya po ng aming telepono ang Presidential Legal Counsel ng Pangulo, si Secretary Salvador Sal Panelo. Magandang umaga, Secretary Panelo, sir. Secretary Panelo, good morning. Nawala. Kasi tatanungin natin, mga bossing, ang sinasabi kasi ay ito raw February 25, ngayon daw ang Biyernes, anibersaryo ng People Power Revolution, ay dito ilulunsad itong tinatawag na destabilization laban kay Pangulong Duterte, kay Manong Digong. Alright, kaya ang tanong natin dyan, ito ba ay nakarating na sa radar ng AFP, ng PNP? Nagbabalik po si Secretary Salvador Sal Panelo. Good morning, Secretary Panelo, sir. Good morning, Erwin. Good morning. Sir, have you heard, and I'm sure the President siguro already heard this, na merong daw destabilization move laban po sa kanya, laban po sa administration, on Friday, in the guise na ito ay People Power Revolution na naman. What is your assessment on this, Sal? Wala yun. Alam mo, pagkanoon lang ginagawa yung destabilization pero hindi naman sila nagtatagumpay. At hindi talaga sila nagtatagumpay kasi malakas ang pagtanggap ng tao kay Presidente Duterte. Kaya I don't think that any attempt at doing that will succeed, whether now or in the future. Alright, sir. Kahapon, nagsalita rin si Senadora De Lima at nagngangaw at tinatawagan niya yung mga miyembro ng gabinete. Kayo po, isa sa mga miyembro, huwag na raw sundin si Duterte, the psychopath, etc. Kung ano-anong tawag niya po, mamamatay tao kay Manong Digong. Ano po ang reaksyon niyo rito, Sec Panelo, sir? Sa totoo lang, parang nakakahawa naman siya. Parang she has lost her sanity. Parang, kasi alam mo, merong, I don't know if you know about it, kahapon kasi, may nakita kami sa internet na ongoing survey. Di siya ang whatever. Kasi bilis naman na tinitingnan namin yung, ang tanong gusto niyo bang makulong si De Lima? I saw that too. Paggabi mga... Sir? Sir? Okay, balik-balik yun. Dapat nawala. Nakita ko rin ho yun. Yung parang merong gusto niyo bang makulong si De Lima, yes or no?
Diyos ko pong Pineapple Bayan. Kagabi, nakita ko mga bandang 7. Yung yes, Diyos ko po, parang gasolina doon sa metro pag nagpapakarga ka. Tumatakbo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung no, dadaan lamang. Yung yes, nasa 3 milyon na. Yung no, nasa 900 pa lang. No na ayaw nila makulong si Dilima. Yung yes, nasa 3 milyon na. At counting, ganun kabilis yung yes at saka no, Hanggang ngayon, tumatakbo mo yun. Gusto niyo bang makulong si Laila Dilima? Yes and no. Yung no, ayaw ko, ilang milyon na yun. Yung yes, ilang milyon na. Yung no, nasa 900, 1,000 o 1,000 plus na yata. Kagabi pa yun. Pero yung yes yata, ewan ko, ilang milyon na ho yun. Ibig sabihin lamang, nako, mga kapatid, Sus Maria Josep talaga. Siguro mobile si Secretary Sal Panelo. Kung mobile, kung hindi na makakontak, paano lang tayo, diretso na tayo. Pasalamatan mo na lamang mamaya. Anyway, kung hindi na natin makakontak si Secretary Sal Panelo, thank you very much, Secretary Sal, for your time with us this morning. Tawagan ang PNP, ang AFP. Kung naririnig nila ito mga report na ito na merong destabilization move or plot, wala akong binabanggit kung sino nasa likod nito, pero nauulanigan ako na may plano nga, na may kumikilos at may pondo ito, may pera. Siyempre, sino pa ba? Di yung mga mayayaman, yung mga oligarchs, yung mga sinasabi ng Manong Digong ng mga oligarchs, nagsama-sama na ngayon, yung mga pinasara niya ng negosyo, dahil kumita na, yumaman na. Sige, okay yan. Sila yung pipinance at gusto nilang maabot yung PNP. Nakita naman na siguro nila, susuko sila, doon naman sila sa AFP ngayon. Gustong kausapin. Gusto yatang matulad doon sa panahon ni Erap na nag-people power. Pagkatapos kinausap ang militar, yung militar bumaligtad. Kinabukasan na iba na yung Pangulo natin.